Hello guys, good afternoon sa inyo. Ngayong araw, gagawa tayo ng uh, fitment para sa motor natin si Chocolate. So, by the way, ang motor natin ay M3 MIUI. So, yun guys, samahan nyo ako. Gagawa tayo ngayon tuturuan ko kayo ng kung paano mag-fitment. Yung way ko kung paano mag-paint. Kasi marami din gumagawa nito sa YouTube at saka sa mga naka instance sculpture na ganyang motor. So, yun guys, tara, samahan nyo ako. So yun guys, tatanggalin muna natin etong head tsaka yung dalawa. Tanggalin muna natin para makita natin kung ano yung clearance dito. So, tanggalin muna natin. Nag-uumpisa pa lang mag-stance, no, kung paano nilalagay yung strap sa unahan. Ganito lang yung ginagawa ko guys, pinuputol ko siya, tapos ano lang siya, yung cable tie, nilalagay ko lang siya dyan, may butas kasi dyan, yan, nilalagyan ko lang dalawa, yan, ganyan lang siya, tapos inilalawit dyan sa loob. So ganyan guys, ang dami na, no. So ito guys yung yung sinasabi ko sa inyo na nasira na, ayan malambot na siya, ayan, kaya pagka medyo kumakaldag, yan, pumapagpag kasi yan ayan, kita nyo, ayan crack na, ang laki, kaya malambot na siya, wala siyang fibra na, nag-crack pati itong kabila, crack na rin. So yun, tatanggalin muna natin to, tapos pattern natin to dun sa gagawin natin guys. So tara, so yun guys, natanggal na natin. Yan, basag, ang laki diba, ang laki nung basag, laki may buo kasi tayo dito, ayan tayo kings guys, yan buo, yan buo. Nanghinaya nga akong sirain kasi nga may kulay, kakulay siya nung motor, so kaya lang pangit kasi kung ibang kulay yung ilalagay ko, kaya nag-decide na ako na ito na lang yung sirain natin para i-fitment. So yun, tara guys. Ayun siya guys, so nandito siya, tandaan lang natin, yan, ayan siya. So ayan, may tanda na, kung nakikita nyo yung may dot, yan, saka yung dito. So oops, bagsak. So lagyan natin ng tape para
Yan, tuwid siya. Yan. Ganyan siya guys. So, yan yung dati. Siguro, maglagay pa tayo ng isa. Yan. Ayan guys, ito kasi dalawa. Itong una, itong linya na to, ito yan. Ito yan. Itong linya dito, ito. Yan. Ito yung dati sa una natin. So, kung gusto ko kasi mangyari, mas maliit pa siya. So, ito yung ating tatabasin. So, yan. So, try na natin tabasin. So, ang gamit lang natin ay ito. Lagare. Bakal. So, ginamitan ko siya ng tape para tuwid siya. Ayan, tuwid. Nakikita nyo, ayan, tuwid. Gaan likod. So, ito yung tatabasin natin guys ha. Ito. Ayan. So, try na natin. Wala kasi akong grinder. Mas maganda sana. Pero, tsagay lang natin to. Ito kasi, lagari ding bakal yung ginamit ko. So, okay naman siya. So, tsaga lang. Kaya may tape kasi yun yung pag-guide natin. Para ano, ayan o. Yung magkaisa. Sheesh! Nice naman. So yun guys, yan. Natapos na naputol na natin. Malinis naman yung pinagputulan niya. So, liliyahin na lang natin to. Yan, gilid. Tapos, yung likod naman kasi gagamitin din natin. Eto. So, lagyan din natin ng tape para meron siyang guide kung saan natin siya puputulin. Ayan guys, na lagyan na natin ng marker para butasan na natin to. So guys, so yun guys, na butasan na natin siya. Tapos ilalagay na natin siya doon. So meron lang akong bracket doon. Ito. Yung paglalagyan itong ginawa natin pin. Bali dalawa yan guys.
Ito dalawa. Stainless na ang nilagay ko. Tapos, itong sa likod, yung likod ng fender, ilalagay kasi rin natin to kasi para pag halimbawa maputik, hindi hindi masyado nagpuputik itong ilalim na to. Kasi sa iba, hindi na nakalagay ito eh. Pero sa akin, ilalagay ko kasi pagka yun nga maputik, hindi ka na mahihirapang maglinis ng ilalim na yun. So, pati itong sa dito, hindi na masyadong maputik. Yung iba kasi sobrang putik eh. So, ilalagay natin to guys. So, ito muna ilalagay natin. Bali, ano na lang yan. Isang tornilyo na lang ilalagay. So, ito lang. Doon pa rin sa dati. Yan. Mahirap lang maglagay. So, ayan, diba? So, higpitan na lang natin. Ayun guys, matibay na siya. Yan. So, nilagay natin. Ang gagawin nyo lang kasi, sisentro nyo lang dito sa gulong. Kasi pagka tabingi, sasayad to. Oh. Ito guys. Oh. Ayan. Nakikita nyo ba? Ito yan. Sasayad yan dun sa dito. So, kailangan nakasentro. Kasi hindi naman siya gagalaw na eh. Yan. So, pagka alam nyo nang may clearance na siya dito, tsaka dito, silipin nyo na lang. Kasi isang tornilyo na lang guys yung nakalagay dyan. So, yun. Yun lang guys. Tapos, pagkatapos, gumawa ako ng tawag dito. Yung sa galon, kasi pagka nilagay mo to guys dito, yan dito. Kung makikita nyo, may gap. So, pagka umuulan pa rin, papasukin siya ng putik. So, ang ginawa ko, naglagay ako nito para dito natin nakasaluyan dun sa sa putik. So, ganito yan guys. Yan. So, tingnan nyo guys. Tingnan nyo, may salo siya. Diba? Yung gap na yan. So, pagka umulan, hindi papasukin yung gilid na yun. So, yun yung pansalo natin sa putik. Tapos yan, higpitan na lang natin. Yan. Ay. Ano pala?
Nilalagyan ko lang guys ng ano, ng rubber. So, lagyan na natin tornilyo. Nilalagyan ko pala ito guys ng washer para ano, pagka hinigpitan natin, yung lapat niya ano, malapad. Hindi lang yung tornilyo yung lumalapat niya. Yan. Tapos doon din sa kabila guys. May washer, may rubber, tornilyo lang din ulit. Ito lang kasi yung ginawa ko. DIY lang to guys. Wala kasi wala na naman nag-aano. Ito yung nagtuturo sa ano, sa iba. So, DIY ko lang to. Ngayon, sabi ko, ano siya, gawa ko lang ng video. Tapos, kailangan nyo lang ng allen para pang tigil dun sa ano, ilalim. Kasi pagka may higpit na siya. Ayan. Ayan. Tapos dalawa sa ula guys. So, yun guys, nilagay na natin. Sentro na yan. So, yan. Ganyan na siya. Yan naman. So, ngayon, malaki pa yung clearance ko dito. Pwede ko pa siya ibaba. Itong, so, para bumaba pa siya. So, yun ang gagawin ko ngayon. Mamaya, ibababa ko siya. Okay guys. Diba? So, yun guys, ganyan na natin. Tingnan nyo lang dito guys pagka magagawa kayo kung sumasabit na. Mapapakinggan, maririnig nyo naman eh. Yan, diba? Wala naman sabit. So, yan, goods yan. So, yan guys. So, yan guys. Ganito lang ang fitment. So, DIY lang. Ako lang nag-DIY nito. So, pati yung
likod, nailagay ko. Tsaka ito. Tapos kahit na putik, okay na okay. Ito guys, oh. Diba yan? Hindi yan basta-basta gumagalaw. At isa lang tornilyo nakalagay. Ipitan nyo lang, tapos sentro nyo. Yun na yun. Tapos, naglagay ako ng parang, galon. Ginupit ko lang. Sinipan ko na lang siya. Para may pang salo dun sa putik. So lahat ng putik, hindi lahat dun sa taas pupunta. So, dito lang. So, yun guys. So, yun, kakabit na natin ito mamaya. So, yun lang guys, no? Sana natutunan nyo yung aking pagpipitment guys. So, yun lang, ganun lang kadali. So, ang gagawin nyo lang talaga ay yung papagawa ng bracket. Kaganyan lang, tapos kaganyan ng kahaba siguro. Tapos, ibebend nyo na lang. Kayo na magtitimpla. Paputasan nyo na lang ng 2-3 ang isang flat bar. Tapos kayo na magtitimpla. Kayo na magtitimpla nung kung paano, gaano kataas ito, yun o. Ibababa pa kasi yan eh. Ito ibababa pa siya. Pwede siyang ganyan. Pwede basta, depende sa inyo. Kayo na magtitimpla lang. So yun guys, matibay yan guys. Hindi na maalog-alog. So ayan. Halos, halos 3 years na to sa akin eh. Yan o. Yan, na tangos na o. So, yan. Diba? Ayan, nabasag na kasi nga. Yan, minsan nagbibiyahe ko ito ng malayo eh. So, yun. So, yun guys. Hanggang dito na lang ang aking video guys. So, sana may matutunan kayo sa pagdi-DIY ko ng fitment. So, sa mga naka-instance dyan na naka M3, sana nakatulong tong video na to guys. Para sa mga nag-DIY na fitment. So, yun. Let's go! Bye-bye! Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised.